gumawa ang ilang Chinese netizens ng mga WeChat emotions na may larawan ni Yu Menglong. Sa tila isang hiwalay na mundo, makikita si Yu Menglong na masayang kumakanta, tumutugtog ng cello at nagbibisikleta. May isang netizen na nagkomento na mananatiling ganito ang imahe ni Yu Menglong hanggang sa lumabas ang katotohanan at maparusahan ang nagawang kasalanan. Mayroon ding netizen na inilagay ang pangalan ni Yu Menglong sa likurang bintana ng kanilang sasakyan at inilibot siya sa mga lansangan ng lungsod. Isang netizen naman mula sa France ang nagbahagi ng kanyang pananaw. Ayon sa kanya, kahit hindi siya Chinese, malalim ang kanyang malasakit sa kultura at karapatang pantao. Ang mga naranasan umano ni Yu Menglong ay hindi makatao at ang hustisya ay walang kinikilalang hangganan. Dagdag pa niya na usapin ito ng dignidad ng tao. Dahil dito, nag-imprenta pa siya ng poster upang ipalaganap ang advokasya sa France at para sa marami. Hindi na ito simpleng issue ng industriya ng aliwan. Isa na itong laban ng konsensya at karapatang mabuhay. Sa kasalukuyan, mahigit 730,000 na katao ang lumagda sa petisyon para sa hustisya para kay Yu Menglong. Kasabay nito, patuloy pa rin ang mga bagong detalye at pahiwatig na natuklasan ng mga netizens. Pero bago tayo magpatuloy, welcome back sa aking YouTube channel kung saan tinatalakay natin ang mga kwento at lihim sa likod ng industriya ng aliwan. Mga pangyayaring bihirang pag-usapan, mga detalye sa likod ng kamera at mga kasong humubog sa katahimikan ng showbiz. Kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-turn on na rin ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na episodes. Isa sa mga tanong na lumitaw ay kung matagal na bang tinatarget si Yu Menglong, posibleng mula pa noong siya ay nasa high school. Kamakailan, nahukay ng mga netizens ang isang lumang video niya. Sa video, makikitang gumuguhit siya at hinihiling sa mga tao na hulaan kung ano ang kanyang iginuguhit. Pagkatapos, sinabi niyang ito ay larawan ng kanyang dalawang alagang aso na sina Fully at Hotway. Ngunit napansin ng mga matagal ng tagahanga na iba ang estilo ng pagguhit na iyon kumpara sa mga iginuhit niyang aso at iba pang hayop noong 2015. May ilan ding nagsabing tila may nakatagong numero sa larawan, ang Chinese Police Emergency Number na 110. Bukod dito, kapansin-pansin din ang tunog sa video. Ayon sa mga nanonood, tila hungkag ang boses at malakas ang echo na hindi karaniwang maririnig kung kinunan ito sa loob ng bahay. Mayroon ding isang masakit na detalye. Batay sa Weibo account ng dating assistant ni Yu Menglong na kilala bilang Menglong Little Room, makikita na mula pa noong 2020 ay nagsimula na umanong pigilan o supilin ng kumpanyang Tianyu ang kanyang mga galaw. Noong Agosto 2020, sa isang pagtatanghal sa Meet Zhengzhou event, lumitaw si Yu Menglong sa isang hindi pangkaraniwang kalagayan. Namumula ang kanyang mga mata, tila may pinipigilang emosyon at nanginginig ang kanyang boses habang siya ay nagsasalita. Pagkaraan nito, sa isang livestream noong Oktubre, mapapansin muli ang pamumula ng kanyang mga mata habang nakatingin siya sa kamera. Sa naturang livestream, binanggit niya ang tainga ni Fully at inilarawan itong napakalaki bago niya inusisa kung kamusta naman si Hotway at saka nagpahayag ng paghingi ng paumanhin sa kanya. Dahil dito, maraming nanonood ang nagtaka kung ano ang tunay na ibig sabihin ng kanyang sinabi at kung bakit niya kailangang humingi ng paumanhin. Sa buong livestream, paulit-ulit siyang lumilingon sa mga staff sa paligid niya at paminsan-minsan ay sinasagot ang ilang tanong ng mga netizens. Sa isang punto ng livestream, bigla niyang tinaasan ng boses at hiniling na umasta ng maayos ang mga kausap niya. Para sa ilan, hindi ito para sa mga netizens. Sa halip, maaring iyon ay para sa mga taong kumokontrol at nagmamanipula sa kanya. Kamakailan, itinuro ng mga netizens na napansin na raw si Yu Menglong ng direktor na si Cheng Ching Song noong siya ay nasa high school pa lamang. Noong panahong iyon,
Lumahok si Yumenglong sa isang high school hosting competition na inorganisa ng Communication University of China kung saan nakakuha siya ng ikatlong pwesto sa rehiyon ng Xinjiang. Pagkatapos nito, sinasabing naging target siya ni Cheng Ching-song na iniugnay din sa kontrobersyal na tinaguriang 17-person party. Hindi nagtagal, muling naging usap-usapan si Cheng Ching-song matapos siyang bumisita sa isang high school upang magbahagi ng kanyang karanasan sa pagsusulat. Dahil dito, maraming netizens ang nalito at nagbabala sa publiko. Hinimok nila ang mga magulang na maging mas mapagmatiyag at bigyang pansin ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Bukod sa ugnayan niya kay Yumenglong, si Cheng Ching-song ay dati ring nagyabang sa publiko na mayroon siyang 19 years old na nobyo na isang first-year university student at naging lantad ang kanilang 33 years na agwat sa edad. Noong minsan, lumahok si Yumenglong sa isang hosting competition at nanalo ng parangal, isang oportunidad na sana ay nagbukas ng posibilidad para sa scholarship. Ngunit sa huling bahagi ng kanyang senior year, sumali siya sa programang I'm Ugly na naging dahilan upang maantala ang kanyang pagpasok sa universidad ng isang taon. Sa panahong ito ng pagkakaantala niya nakilala sina Xiaopin at Du Chang na kalaunan ay naging kanyang mga manager. Sa lahat ng mga usap-usapan, si Du Chang ang madalas na ituring na misteryong figura sa likod ng mga pangyayari. Hindi lamang siya naging manager ni Yumenglong, kundi naging manager din siya ni Chao Renlang na pumanaw sa hindi malino na pangyayari siyam na taon na ang nakalipas at ni Chu Feng na kilala bilang pinakamagwapong mandirigma na nasawi naman sa isang aksidente sa sasakyan noong nakaraang taon. Dahil sa sunod-sunod na pangyayaring ito, marami ang naniniwala na matagal nang tinatarget si Yumenglong. Gustong magpadala ng ngipin kay Fan Shiqi, isang nakakagimbal na livestream. Isang hindi inaasahang livestream ni Fan Shiqi ang nagdulot ng matinding pagkabahala sa maraming manonood. Sa harap mismo ng kamera, direkta niyang hiniling sa isang tao na bunutin ang sariling ngipin at ipadala ito sa kanya upang subukan. Dagdag pa niya, ilalagay daw niya ang ngipin ng isang tao kasama ng unang nalaglag na ngipin ng kanyang alagang tuta. Ito ay hindi maling dinig. Tahasan niyang hiniling ang ngipin ng ibang tao. Matapos sabihin iyon, tila bigla niyang napagtanto na may nasabi siyang hindi tama. Bigla siyang napasigaw at sinabing ang tanga ko, paano ko nasabi ang ganitong bagay? Ang buong eksena ay lubhang kakaiba at napanlulumong panuurin. Para sa marami, agad nitong pinaalala ang mga dating video at larawan ni Yumenglong noong siya ay nabubuhay pa. Sa ilang anggulo ng mga lumang footage, mapapansin na kapag ibinubuka ni Yumenglong ang kanyang bibig, tila may malalim na maitim sa bahagi ng loob na parabang may isang bagang na nawawala. Bago pa ang insidenteng ito, nagkaroon na rin si Fan Shiqi ng isa pang livestream. Sa pagkakataong iyon, may isang fan na pabirong nagtanong kung kumakain ba siya ng maanghang na chichirya kahit may kulang na ngipin. Sa Hunan, ang missing teeth ay pangalan talaga ng isang sikat na maanghang na merienda, ngunit nang marinig ni Fan Shiqi ang tatlong salitang iyon, bigla siyang nagalit at naging labis ang reaksyon sa paraang hindi maunawaan ng mga nanonood. Kalaunan, napagtanto niyang may hindi pagkakaintindihan at agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit para sa ilan, lumitaw ang tanong. Kung wala naman siyang itinatagong bigat sa loob, bakit ganoon katindi ang kanyang naging reaksyon sa simpleng pagbanggit ng kulang na ngipin? Kapag pinagsama ito sa kanyang pahayag sa ibang livestream na bunutin mo ang ngipin mo at ipadala mo sa akin, lumilitaw ang mas malalim na pagdududa. Isa lamang ba itong pagkakataon o may hindi sinasadyang paglabas ng iniisip sa kanyang isipan? Bukod dito, lumitaw rin ang pangalan ng batang mga awit na si Jiao Maichi na ayon sa mga usap-usapan ay umano'y naroon din sa tinaguriang kapalarang gabing iyon. Kamakailan, binanggit ng isang netizen na si Jiao Maichi ay lumahok sa recording ng CCTV sa New Year Gala sa Luliang Xianxi. Nakatakda rin siyang magtanghal sa isang commercial event sa Hayang Haijiang Park sa Shanghai sa ikalawa ng Enero taong 2026. Dahil dito,
May mga netizen na nananawagan ng boycott sa lahat ng mga event na kanyang sasalihan. Ayon sa kanila, ang kanyang kasalukuyang itsura ay mukhang lupaypay at nakakatakot, malayo sa imaheng ipinakita niya noong unang paglabas niya sa industriya. May ilan pang ang nag-ulat kay Zhao Maichi sa mga otoridad. Inaakusahan siyang may kasaysayan ng marahas na asal at itinuturing siyang isang artistang may bahid ng kahihiyan na umunoy hindi karapat-dapat pang humarap sa entablado. Samantala, ang Tianyu, isang matagal ng malaking kumpanya sa industriya ng aliwan sa China, ay humahawak ng maraming artista. Gayunpaman, matagal nang pinupuna ang matitinding probisyon sa kanilang mga kontrata na nagdulot ng malawakang hindi pagkakasiya. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa hudikatura kung gaano kalaki ang halagang maaaring inutang o dapat bayaran ng Tianyu kay Yu Menglong dahil sa mga kontratang itinuturing ng marami na mapagsamantala. Ayon kay Li Dayu, batay sa mga impormasyong lumabas kamakailan mula sa mga taong nasa loob ng industriya at sa mga tagahanga, may ilang mahalagang usaping pinansyal na nananatiling hindi nalulutas sa pagitan ni Yu Menglong at ng Tianyu. Isa sa mga pangunahing bilang na paulit-ulit na binabanggit sa mga usap-usapan ay ang halagang 22.5 million RMB para sa taong 2025. Ayon sa mga pahayag, ang halagang ito ay nagmula sa mga kontratang nilagdaan ng dating manager ni Yu Menglong nang hindi niya nalalaman. Ang mga pagkalugi at pressure sa utang na nagmula sa mga kontratang ito ay pinasa sa artista sa halip na sa manager na dapat sana ang may pananagutan. Dahil hindi alam ni Yu Menglong ang mga kontratang ito, ang manager ang dapat nagdala ng pasanin ngunit hindi ito ang nangyari. Sa halip, si Yu Menglong ang naiwan na may napakalaking utang. Dagdag pa rito, nabigo ang Tianyu na magbigay sa kanya ng sapat at maayos na oportunidad at proyekto, dahilan upang lalo pang maging imposible para sa kanya na pasanin ang ganong kalaking kakulangan sa pananalapi. Kasunod nito ang probisyon para sa paglabag sa kontrata na maaaring umabot sa 200 million RMB, humigit kumulang $28 million ng Estados Unidos. Matapos ang pagpanaw ni Yu Menglong, kumalat ang isang template ng kontrata na may napakataas na halaga. Gaya ng nabanggit sa isang naunang episode, kilala ang mga kontrata ng Tianyu sa pagkakaroon ng labis na mahigpit na kondisyon kapag may paglabag. Batay sa pinakamataas na antas ng kita at halaga ng produksyon sa karera ni Yu Menglong kung saan siya ay kusang kumalas sa kontrata, maaari siyang harapin ng claim na aabot sa 200 million RMB. Para sa publiko, ito ay itinuturing na malinaw na halimbawa ng pagsasamantala sa mga taon ng pagsusumikap ng isang artista na nagbunga ng napakalaking pasaning pinansyal. Mayroon ding issue na kinasasangkutan si Gao Taiyu. Ayon sa mga ulat, si Gao Taiyu na may sariling impluwensya at koneksyon ay humiram umano ng pera kay Yu Menglong na sinasabing gagamitin para sa pamumuhunan at upang magkasamang kumita. Ngunit matapos makahiram ng 2 million RMB, ginamit umano ni Gao ang pera para sa personal na gastusin sa halip na pamumuhunan at hindi na ito ibinalik. Nang singilin ni Yu Menglong ang kanyang pera, itinanggi pa raw ni Gao Taiyu ang pagkakaroon ng utang. Sa pananaw ng publiko, sa loob ng hindi bababa sa 10 taon na nasa ilalim ng kontrata si Yu Menglong sa Tianyu, ang aktual na kabayarang natanggap niya ay hindi kailanman naging katumbas ng komersyal na halagang kanyang nilikha. Ang mababang sahod na sinabayan ng napakataas na bahagi ng kita na napupunta sa kumpanya ay itinuturing ng mga tagahanga bilang isang pangmatagalang utang ng Tianyu sa artista. Maging ang mga produktong paninda o merchandise na may kaugnayan sa kanya ay nagkaroon din ng mga issue. Noong huling bahagi ng 2025, matapos ang pagpanaw ni Yu Menglong, nabunyag na ang Tianyu ay nahaharap sa isang krisis sa pananalapi at bumagsak ng malaki ang presyo ng kanilang stock. Bilang tugon, agarang naglabas ang kumpanya ng mga produktong may kaugnayan kay Yu Menglong. Sa panahong ito, hindi pa malinaw ang tunay na estado ng ugnayan ng dalawang panig.
kung ang kontrata ay tunay na natapos na. Hindi na sana sila pinahintulutang gamitin ang kanyang imahe, ngunit bago matapos ang taong iyon, lumabas ang mga ulat na ginagamit pa rin ng kumpanya ang kanyang mga larawan upang magbenta ng mga produkto. Maraming tagahanga ang naniniwala na ang kikitain mula sa mga produktong ito ay hindi mapupunta sa pamilya ng artista, kundi mapupunta lamang sa kumpanya. Dahil dito, muling umusbong ang panawagan ng boycott laban sa mga naturang paninda. Sa panig naman ng Tianyu, inamin nilang naririnig nila ang mga akusasyon ng publiko tungkol sa hindi nababayarang halaga at umunoy pagsasamantala sa mga artista. Noong Setyembre ng taong ito, naglabas ang Tianyu ng isang opisyal na pahayag na nagsasabing matagal nang nag-expire ang kanilang kontratang pang-ekonomiya kay Yumanglong at wala na umanong natitirang ugnayang legal o pinansyal sa pagitan nila. Binigyang diin ng kumpanya na wala silang kaalaman sa mga personal na hakbang ni Yumanglong gaya ng pagsasara ng kanyang studio o pagkawala ng komunikasyon na kanilang inugnay sa kanyang pagbagsak. Ayon sa kanila, wala silang alam sa pinagmula ng mga pangyayaring iyon. Ang pahayag na ito ay umani ng matinding batikos mula sa mga tagahanga. Marami ang naghihinalang sinadya ng Tianyu na putulin ang legal na ugnayan dahil hindi pa naaayos ang usaping pinansyal. Hindi rin tinanggap ng publiko ang naging tindig ng kumpanya lalo na't hindi lamang si Yumanglong ang artistang nasa ilalim ng kanilang pamamahala na nakaranas ng kahalintulad na mga problema. Dahil dito, nananatiling mainit ang diskusyon sa internet. Matapos sumabog ang kaso ni Yumanglong, mas marami pang panloob na lihim ang nahukay ng mga netizens kabilang na ang mga paratang ng money laundering. Ayon kay Lee Dayu, isang tagahanga ni Yumanglong ang nagbahagi kamakailan na nakausap niya ang isang senior accountant hinggil sa kaso. Pati na rin ang umunoy pagkakasangkot ng ilang Chinese officials na gumagamit ng mga artista bilang daluyan ng money laundering. Ibinahagi ng accountant na hindi lamang mga artista ang sangkot. Mayroon umano siyang kliyente sa Southern California na nakapanayam na nagmamay-ari ng hindi bababa sa 2 mansyon na nagkakahalaga ng $30 million at may 4 na sasakyang Rolls-Royce. Ang ama ng kliyenteng ito ay isang Chinese officials na tumulong sa kanyang anak na makakuha ng 2 publicly listed companies sa France. Lumaki sa isang makapangyarihang pamilya. Ayon sa accountant, ang babae ay may matinding pagtingin na mas mababa ang iba at kumikilos ng lubhang mapang-api. Batay sa kanyang mga obserbasyon, naniniwala ang accountant na napakalawak ng pandaigdigang network ng money laundering ng nasabing opisyal at halos kahit sino ay maaaring gawing panakip o kasangkapan. Sa dami ng magkakaugnay na interes, umaasa siyang unti-unting mabubunyag ang lahat ng detalye. Samantala, ayon kay Da Shiju, isang insider mula sa larangan ng sining, may ibinunyag siyang isang nakakabahalang lihim tungkol sa mga art school. Ikinwento niya na may isang propesor mula sa isang music academy ang umamin umano sa kanya. Ayon sa narinig niya, may isang taong nakipag-ugnayan sa isang babaeng estudyante pagkatapos ay sa ina nito at kalaunan ay humingi pa ng mas malaking halaga ng pera na umaabot sa 10,000 libo. Ayon sa kanya, ito ay 3 anyo ng katiwalian na pinagsama-sama, tao, pera at kapangyarihan. Nang maglaon, nalaman ng ama ng estudyante ang nangyari at pumunta sa paaralan, ngunit sa panahong iyon ay nakapagtapat na ang propesor. Ang kanyang pag-amin ay hindi raw dahil sa pagsisisi kundi dahil siya ay napilitan. May dati umano siyang record ng paglabag at kung hindi dahil doon, hindi raw siya aamin. Para kay Da Shiju, malinaw kung bakit napakalaki ng kapangyarihan ng propesor. Hindi lamang siya ang may kontrol sa mga marka, kundi pati sa kinabukasan ng mga estudyante. Maaari nilang ipasya kung makapagtatapos ka, kung makakapasok ka sa malaking gallery o kung magkakaroon ka ng pagkakataong makilala ang mga kilalang direktor. Tahasan ang sinabi ng whistleblower. Sa kasalukuyan, hindi na raw ito tinatawag na ugnayan ng guro at estudyante kundi isang transaksyon ng kapangyarihan at anyo, isang lantad na palitan.
Mas nakakatakot pa umano ang tahimik na siklong ito. Ibinahagi rin niya ang isang video kung saan makikitang hindi maayos ang pagtrato ng isang art professor sa isang 17 years old na aplikante. Wala ni isang propesor mula sa akademyang iyon ang tumindig para sa kanya. Bakit? Dahil sa pakiramdam ng pagkakasala. Dahil halos lahat sila ay alinman sa gumawa na nito o pumayag na sa ganitong sistema kaya nabuo ang isang saradong bilog. Napipilitang magsakripisyo ang mga estudyante upang magkaroon ng kinabukasan. Samantala, walang pag-aalinlangan namang sinamantala ng ilang guro ang kanilang mga hawak na yaman at impluwensya. Ang mga magulang, sa takot na mapahamak ang kanilang mga anak ay hindi na lamang nagsasalita. Kung iisipin, kung habang nasa paaralan pa lamang ay unti-unti nang itinuturo sa mga kabataang ito ang ganitong mga patakaran, saan sila kukuha ng lakas ng loob upang tumutol kapag pumasok na sila sa industriya ng aliwan at humarap sa kontrol ng mga kumpanya at mamumuhunan? Tumanggi si Yumanglong na sumunod at dahil dito, napakabigat ng naging kapalit. Sa huli, may isang guro ang nagbahagi ng kanyang saloobin tungkol sa kaso ni Yumanglong. Ayon sa kanya, hindi ako tagahanga ni Yumanglong at hindi rin ako nagsasalita para sa kanya ngayon. Nagsasalita ako para sa aking sarili. Bilang isang guro, ako ay nasa isang matinding dilema sa aking pagtuturo. Kapag tumatayo ako sa harap ng klase at nagtuturo sa kabutihan, kasipagan, integridad at mga pangarap, mga salitang hinubog ng libu-libong taon ng kultura, may isang takot na tahimik na bumabalot sa akin. Ang tanong sa loob ko ay simple ngunit mabigat. Makakatulong ba talaga ang mga itinuturo ko upang maging matatag sila sa lipunang ito o haharapin lamang nila ang malamig na pader ng realidad habang tangan ang kanilang inosenteng pag-asa? Kamakailan, nagkaroon ng isang malalim at makahulugang panayam sa veteranong aktor na si Tang Gao-cheng. Ibinahagi niya ang mga pelikulang kanyang nilahukan na tumatalakay sa mga makasaysayang personalidad tulad ni Yan Jiangqing, Su Dongpo at Li Chengzhao, pati na rin ang iba pang pelikula tungkol sa mga figurang ito ay hindi na nailalabas sa publiko. Sa kabilang banda, aniya, ang kasalukuyang mga palabas sa screen ay puno ng mga pelikulang umiikot sa pag-ibig, krimen at sabwatan. Nang banggitin ng host na maaaring ito ay isang uri ng tugon sa mga bagay na matagal nang umiiral, sumagot si Tang Gao-cheng ng malinaw at diretsyo. Ayon sa kanya, ang paglaban ay dapat nakatuon sa ekstremismo at labis na pag-abuso. Hindi raw maaaring labanan ang mga bagay na tama. Hindi rin maaaring tutulan ang buong tradisyon ng sambayan ng Chino dahil ang pinsalang maidudulot nito ay napakalaki. Dagdag pa niya, kung walang malinaw na direksyon, ang kahihinatnan ay tiyak na magiging isang sakuna. Ang moralidad, aniya, ay isang pamana. Mayroon itong pinanggagalingan at ugat. Kapag nawala ang pundasyong ito, mapipilitan ang lipunan na buuin muli ang lahat mula sa simula at ang wakas nito ay trahedya. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pahayag ng aktor na ito? Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na episode.